Tila nagkatotoo na nga mga idol ang salitang karma. Dahil nararanasan na nga mga idol ng pamilyang Duterte ang salitang karma, na kung saan nga mga idol ay binitawang salita ng nooy dating Vice Mayor ng Davao at anak ng dating presidenteng si Duterte na walang iba nga mga idol na si Paulo Duterte o mas kilala bila sa pangalang Pulong. Matatandaan nga mga idol na nagharap noon ang dating senador na si Trillanes at ng dating Vice Mayor ng Davao at ngayon nga mga idol ay congressman na walang iba nga mga idol kundi si Pulong Duterte na anak ni Duterte. Ito nga mga idol ay matapos akusuhan ni Trillanes si Pulong Duterte na di umano nga mga idol ito ay mayroong tato sa likuran na nangangahulugan nga mga idol na ang tato na ito ay mayroong malalim na ugnayan sa mga ilegal na droga sa ating bansang Pilipinas at sa ibang bansa. Subalit ang mga akusasyon na ito mga idol at paratang ni Trillanes laban kay Pulong Duterte ay mariin na itinanggi ito ng dating Vice Mayor. Subalit kapansin-pansin nga mga idol na sa bawat sagot ni Pulong Duterte sa mga tanong ni Trillanes ay mayroon itong itinatago na hindi dapat malaman ng sambayan ng Pilipino, dahil sa oras na malaman ng sambayan ng Pilipino ang itinatagong lihim ng pamilyang Duterte ay baka noon pa sila bumagsak. Narito nga mga idol ang mga sagutan ni dating Senador Trillanes at ni Congressman Pulong Duterte sa tattoo issue. Meron ka bang tattoo sa likod mo? Meron po, Mr. Chair. I can imagine it's a colored and dragon-like figure tattoo. Am I correct? I invoke my right to privacy, Mr. Chair. Okay. Well, ito pong informasyon na ito ay itong intelligence information na ito ay binigay sa akin na isang foreign country na ang sinasabi ay itong si Vice Mayor Paulo Duterte ay member ng Triad at ito ang proof ng kanyang membership ay yung tattoo sa likod. Yan ang mag-i-explain ng lahat ng ito at merong mga competition among syndicate. Sa punto na nga ito mga idol ay dito na nga nagkabukingan ang lahat ng mga itinatago ni Pulong Duterte, dahil nung tinanong nga mga idol ito kung willing itong ipakita sa publiko ay hindi ito sumang-ayon at ito ang kanyang sagot. Meron siyang sacred digits. Ngayon kung willing itong si Vice Mayor Duterte pipicture natin tapos papadala natin sa USDA para i-decode. Kung willing ka lang naman. Kung willing ka lang naman. Are you willing, Vice Mayor Duterte? No way. At dito nga mga idol sa mga sumunod na eksena ay kapansin-pansin nga mga idol na tila nagagalit na itong si Pulong Duterte sa mga tanong ni Trillanes, na kung saan nga mga idol ay sinagot na ito ng diretsahan ni Pulong Duterte na sabi ay, bakit naman? Kung wala kang tinatago, kung tattoo lang naman dyan sa ano yan, pinagawa mo kung saan, you should not be afraid na may mapafind out dyan. Vice Mayor. I already answered the question, Mr. Chair. So ayaw mo talaga? Ayaw mo talagang ipakita dahil baka may ma-decode nga? Ganon. Mr. Chair, ilang beses ko ba sagutin na ayaw ko? At dahil nga mga idol sa hindi ipinakita ni Pulong Duterte ang kanyang tattoo sa likuran ay mas lalong lumakas nga mga idol ang hinala at mga akusasyon ni Trillanes laban sa pamilyang Duterte. At ito nga mga idol ay ipinakita ni Duterte kung paano umiiral ang iligal na droga sa Davao. Ito nyo lang papakita kung gaano kapeke yung war on drugs na sinasabi ni Presidente Duterte. Ito, nangyari ito, mayor siya. Cocaine ang ginagawang transshipment point ang Port of Davao
the same modus nitong nangyayari. Kaya naman marahil siguro mga idol ito ang dahilan kung bakit binawi ang amnesty o ang pardon na ibinigay kay Trillanes at binawi ni Duterte nga mga idol. At ito nga mga idol marahil ang dahilan kung bakit ginawa ito ni Duterte. At ayon pa nga mga idol kay Duterte ay hindi dapat ginagawa sa iba ang ayaw mong gawin sa iyo. Bagay naman na malinaw mga idol na sila ang gumagawa ng kantarantaduhan sa kapwa nila. Magsabi si Trillanes, bakit ako lang? Karami namin pumasok dyan sa kudita-kudita na yan. Ang sagot ko sa kanya is, the President's prerogative. You read the Philippine Constitution. The President shall have the power to pardon and grant amnesty with the concurrence, with the agreement with Congress. Yan lang. Ngayon, what is the lesson learned? Bakit tinarget ko siya? Well, I only have one more. Pareho man tayo na nagtatrabaho lang rin. I will just quote, correct me if I'm wrong, do not do unto others what you would not want them to do to you. Parang sinabi na rin nga mga idol ni Duterte na ang karma ay hindi natutulog dahil nga mga idol mismong si Pulong Duterte ang nakapagsabi na ang karma nga mga idol ay darating din kay Trillanes. Subalit ang lahat ng ito mga idol ay sinalo ni Trillanes at talagang pinatotohanan niya ito at sinagot si Pulong Duterte na totoo talaga ang karma at maghintay lamang ang mga Duterte dahil ito ay darating sa kanila sa tamang panahon. The law of karma will operate especially to those with evil intent. Naniniwala ako dun sa quote na yon. Naniniwala talaga ako. At may karma talaga. Karma na kaya mga idol ang mga nangyayari ngayon sa sunod-sunod na problema na ikinakaharap ng pamilyang Duterte. At ang bagong problema nga mga idol na ikinakaharap ngayon ay ang pagka-impeachment laban kay BP Sara Duterte. Na matapos nga mga idol sa pagkakahuli at pagkadakip at dinala sa ICC ang kanyang ama na si Digong, ay ikinakaharap nga mga idol ngayon ang panibagong impeachment case laban kay BP Sara Duterte na ayon pa nga mga idol kay Trillanes ay posible itong mangyari. Issues ngayon kay BP Sara, hinog na ba for impeachment? Hinog na. Sobra. Paano nyo nasabi, sir? Ha? Paano nyo nasabi hinog na? Siguro naman, nakikita naman ng mga kababayan natin, lahat ng mga dangers, mga red flags, yung unfitness ni Duterte, ni Sara Duterte to hold the position of Vice President. And remember, as Vice President, she could be President anytime, no? In cases of emergencies, no? Kaya, imagine mo yung asal na nilalabas niya, pinapakita niya. Bibigyan mo ng power ng presidency yan, dapat kikilabutan yung bawat Pilipino. Diba? Wala ito sa tamang katinuan. Yun ang masasabi natin, kaya hinog na hinog. Kung kayo ang tatanungin mga idol, naniniwala ba kayo sa salitang karma na binitawan ng dating Vice Mayor na si Pulong Duterte? O baka naman ang karma na ito na sinasabi niya ay para talaga sa kanila? Ano ang masasabi ninyo mga idol sa reaction video na ito? Ano ang masasabi ninyo sa tapang na ipinapakita ni Trillanes na kaya niyang hirapin mga idol ang mga tiwaling politiko para ipagtanggol ang mamamayang Pilipino at maisalba ang ating bansang Pilipinas sa mga mapang-abusong mga namumuno sa ating bansa? Ibahagi mo naman mga idol ang iyong reaksyon at opinyon sa ating comment section.